Siguro ako ay 16 na taong gulang noon at medyo suwail. Nag-Tinder ako para makakilala ng mga lalaking mas matanda sa akin. Nakamatch ko ang isang cute na 20 years old na akala ko ay may gusto talaga sa akin. Alam ko, isa pa akong mangmang noon. Tinanong niya kung pwede niya ba akong sunduin sa aking eskwelahan ng sumunod na araw para mag-ice cream at paglakad sa malapit na lawa. Oo ako. Sinundo niya ako at nagkaroon kami ng magandang usapan. Wala namang kakaiba at pakiramdam ko ay nag-enjoy talaga kami sa isa't isa. Walang tao nang dumating kami sa lawa dahil nasa kalagitnaan ng Oktubre noon at malamig ang panahon. Naglakad kami hanggang sa kalagitnaan ng lawa at doon na nagsimula maging weird ang aking pakiramdam. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga crime documentaries at kung paano niya ito inaaral at kung paano pumatay nang hindi ka mahuhuli. Nagsimula siyang maglakad sa may putik at sinabi niyang magsusuot siya ng malaking sapatos para hindi mapagmatch ng mga pulis ito sa kanya. Kinuha niya ang sapatos at pinakita niya sa akin na ito ay size 10 and a half at ang suot niya ay size 8. Hindi na ako mapalagay. Nagsimula rin siya maglakad ng paikot-ikot sa akin habang nakaupo ako na para bang isa akong biktima. Pumunta siya sa mga tapon na ng basurahan ng aso at kumuha ng isang plastic at nagsimulang maupo sa harapan ko. Akala ko ay sinusubukan lang niya akong takutin. Kaya kinakabahan akong tumawa at lumayo. Isang beses habang sinusubukan kong lumayo, hinila niya ang aking braso at nilagay ang plastic sa ibabaw ng aking ulo. Akala ko nagbibiro lamang siya. Ngunit habang sinusubukan kong lumayo, napansin kong hindi niya ako pinapakawalan. Nagsimula na ako magpanik dahil hindi na ako makahinga at hinahawakan niya ako na parang naka-headlock na posisyon. Sinusubukan ko siyang sipain at sikuhin hanggang sa masiko ko ang masilang parte ng kanyang katawan kaya nahulog kami pareho. Tumawa lang siya. Sabi niya, mas palaban ka pala kaysa sa aking inaakala. Dahil sinusubukan ko lang naman at tanggalan ka ng malay. Hindi man lang ako nakaabot doon. Proud ako sa'yo. Lahat ng gamit ko, phone at taser ay nasa sasakyan niya sa kabilang side ng lawa. Kaya nagpanggap ako na makipaglaro sa kanya at kunyari natutuwa ako. Sinabi ko na kailangan ko ang aking inhaler kaya maglakad na kami pabalik. Nagulat ako na ginawa nga niya ito. Pagdating sa kanyang sasakyan, kinuha ko ang aking taser at phone habang naglalakad siya sa likod ng kanyang sasakyan pabalik sa side ng driver. Tinext ko ang aking nanay ng SOS at sinabihan na itrack ang aking lokasyon. Pag-angat ng aking ulo, napansin ko na hinugot niya ang kutsilyo sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong tinapat sa aking dibdib. Sakto lang para tumagos ito sa aking balat. Tinitigan lang niya ako at ito'y nagpatuloy ng halos 34 na segundo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sinabi ko na hindi niya ito gagawin. Mukhang natauhan siya dahil dito at tumigil para tumawa na parang baliw. Habang tumatawa, sinabi niya na ito ang pangalawang beses na sinubukan niyang patayin ako. Habang nasa sasakyan kami pabalik ng aming bahay, nagpatuloy siya sa pagkukwento kung paano niya ako pagsasamantalahan at paghihiwa-hiwalayin ang bawat parte ng aking katawan. Kung sakali mang namatay ako ng araw na yon. Pagdating sa amin, lumabas agad ako ng sasakyan. Pagkalabas ko, bigla siyang humarurot palayo. Sinubukan ko siyang imbestigahan kinagabihan, ngunit bigla niya akong binlock. Sinearch ko siya at nalaman kong 27 taong gulang na pala siya at mayroon siyang criminal record ng domestic violence o karahasan. Yun lamang ang nakita ko. Nireport ko ito sa pulis, ngunit walang nangyari. Marahil dahil ayaw ko rin sabihin sa aking mga magulang ang nangyari. Ano pa man, ito ang pinakamasamang nangyari sa aking buhay. Ako ay isang babae na 24 na taong gulang at nakatira sa Michigan. Ito ay nangyari noong 2014. Noong ako ay kakalabing 9 na taong gulang pa lamang. Ako ay kinumbinsi ng isa sa aking mga kaibigan na subukan ang Tinder, isang dating app kung saan maaari kang makakilala ng mga tao at kilala ito dahil madalas sa mga tao dito ay nagkakaroon ng one-time flings. Noong una, hindi talaga ako komportable na subukan ito dahil mas gusto kong maranasan ang isang seryosong relasyon. Ngunit pagkatapos kong marinig ang success story ng aking kaibigan kung saan nakilala niya ang kanyang boyfriend, nagdesisyon ako na subukan na rin ito. Hindi pa ako kailanman nagkaroon ng boyfriend dahil medyo mahiyain ako. Pero ayun, gumawa ako ng profile at paglipas ng ilang araw, nagsimula akong makipag-usap sa isang lalaki na tatawagin nating Johnny. Mas matanda sa akin si Johnny ng mga ilang taon at nakatira siya sa loob ng 30-mile radius. Mayroon siyang mga selfies sa kanyang profile, mga litrato na nakasuot siya ng lab coat, at mga litrato habang nakikipaglaro sa mga hayop. May itsura naman siya at mukhang malinis tignan kahit na medyo tumutubo na ang kanyang balbas.
Mayroon siyang brown na buhok at kulay blue na mga mata. Nalaman ko na gusto niya mag-aral maging isang veterinaryo na sakto dahil gusto ko maging nurse. Ayaw ko naman mag-isip ng advance pero naisip ko lang kung sakali. Minessage ako ni Johnny noong gabi na nagka-match kami. Nagpakilala siya sa akin at pagkatapos ay tinanong niya ako kung pwede ba kaming maging magkaibigan. Naisip ko naman, bakit hindi? Simula noon, lagi na kaming magka-text araw-araw. At doon na nagsimula ang mga bagay-bagay. Tuwing umaga, magigising ako na mayroon siyang message sa akin tulad ng magandang araw at kung gaano ako kaganda. Dahil doon, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa aking sarili na matagal ko nang hinahanap. Lumipas ang ilang buwan at mas naging komportable na kami sa isa't isa. Nag-uusap na kami ngayon sa Instagram at hindi na sa Tinder. Pareho lang ang kanyang litrato ngunit napansin ko na ako lang ang nakafollow sa kanya. Tapos yung picture niya sa Tinder ay kakapost lang din noong araw din na yun. Tinanong ko siya tungkol dito at sabi lang niya, kakagawa lang niya ng account. Hindi ko na ito pinansin hanggang sa isang araw, naisipan kong tawagan siya. Ngunit palagi siyang gumagawa ng dahilan upang hindi kami magkausap, tulad ng busy siya mag-aral o di kaya ay nasa klase siya. Naiintindihan ko naman na busy siya dahil kahit ako ay busy din sa 5 kong klase at halos wala akong oras para maupo at manood ng TV. Ngunit napansin ko na hindi niya ako nabibigyan ng kahit kaunting oras lang. Summer vacation na ngunit gumagawa pa rin siya ng mga dahilan. Nagtaka na ako dahil gusto ko yung palabas na Catfish kung saan pinapakita nila ang mga senyalis ng isang pagiging impostor. Ngunit hindi ko ito pinansin dahil gusto ko na siya. Ang kanyang itsura at kung paano niya ako i-message. Gusto ko siya bigyan ng pagkakataon. Sa wakas, nag-set kami ng araw at oras kung kailan kami mag-uusap sa telepono. Excited akong naghihintay ng tawag niya noong araw na yon. Nag-ring ang aking telepono ng mga 9:30 ng gabi at may tumatawag na mayroong parehong area code kay Johnny. Kinakabahan akong sinagot ito, nanginginig at pinagpapawisan ng aking mga kamay habang binabati ko siya ng, "Hello, si Johnny ba ito?" "Hello Ashley, ako nga ito. Kamusta ka naman?" Mayroon akong gustong i-describe na hindi ko mapapaliwanag nang nagtatype lang. Sobrang lalim ng kanyang boses at parang sobrang tanda ng kanyang boses. Para ako nakikipag-usap sa isang 50 years old na lalaki. Sinabi niya na naaksidente siya noong bata siya kaya nasira ang kanyang vocal cords. Kung kaya nagdadalawang isip siya na makipag-usap sa akin sa telepono. At dito ko na siya nahuli na nagsisinungaling. Mayroon siyang isang post sa Instagram kung saan maririnig na kinakanta niya ang isang kanta ng Imagine Dragons. At maganda ang boses na narinig ko. Walang sinyalis na kahit na anong problema sa kanyang boses. Tinanong ko siya tungkol sa video, ngunit sinabi lang niya na matagal na niya iyong nirecord at tinulungan siya ng isa niyang kaibigan upang ayusin ang kanyang boses gamit ang isang editing software program. Bigla niyang binago ang usapan at sinabi niya kung gaano niya ako kamahal. Bigla niyang sinabi na gusto niya ako maging girlfriend at nagulat ako. Napasagot na lang ako bigla ng oo na isang malaking pagkakamali. Naiyak ako dahil finally, sumasang-ayon na sa akin ang kapalaran. Simula noon, mas minamanipula na niya ako. Tinatanong niya kung anong ginagawa ko at kung nasaan ako ng eksaktong oras. At kung biglang hindi ako mag-reply sa kanya, sasabihin niya na hindi ko na siya mahal at sinasaktan ko siya. Naging mapagpasensyosa ako sa kanya ngunit meron akong nadiskubre. Tumingin kami ng aking kaibigan na nagpakilala sa akin sa Tinder ng mga random posts sa Instagram gamit ang mga related hashtags at mayroong kaming napansin. Mayroong litrato si Johnny na mayroong likes na nasa 200, hindi tulad ng post niya sa kanyang Instagram na mayroon lang 2 likes. Magkaiba ang username at kinlik ko ang profile nito. Nakita ko ang pangalan niya ay Thomas at mayroon siya mga 1,000 followers. Tinignan namin ang kanyang mga post at nakita namin ang lahat ng mga litrato na pinost ni Johnny. Kahit na ang video kung saan kumakanta siya ng Imagine Dragons ay nakapost din. Ang pinakamasakit sa lahat ay noong nakita ko na engaged na ang taong ito. At iniwasan ni Johnny na gamitin ang mga litratong ito. Umiyak ako sa aking kaibigan at tinulungan niya akong tawagan si Johnny. Sa gulat namin, sinagot niya agad ang tawag at bumati ng masaya. "Hey there, my beautiful joy of sunshine. Kamusta ka?" Hindi na nagpaligoy-ligoy ang aking kaibigan at sinabi niya na alam na namin ang kanyang sikreto at kailangan niya magpaliwanag. Bigla niyang binaba ang telepono at hindi niya sinagot ang mga susunod naming tawag. Kinagabihan, sinendan niya ako ng mga text messages. Nagpapaliwanag at humihingi ng tawad. Sinabi niya na gusto lang niya magkaroon ng kaibigan dahil nalulungkot siya. Naawa ko sa kanya. Sinabi ko na kailangan niya magpaliwanag at tinanong niya ako kung pwede pa din daw ba kaming maging magkaibigan. Nagkamali ako at sumagot ako ng oo.
Malamang, tinatanong mo ngayon ang mga tanong na dapat ay para kay Johnny. Sa kasamaang palad, hindi ko pinamagatan ang aking kwento dahil parang wala akong natutunan sa catfish at mas lalo pang lumala ang sitwasyon. 6 months na simula nang huli ako nakipag-usap kay Johnny at ngayon ay mayroon na akong unang official boyfriend. Isang araw, galing kami sa double date ng aking kaibigan. Hinatid ako sa bahay ng aking boyfriend na tatawagin nating si Cameron. Wala ang aking mga magulang noon sa bahay. Sinabi ko kay Cameron na mayroong iniwan na avocado galing sa aming puno ng aking mga magulang na gusto nilang ibigay ko sa kanya para sa kanyang pamilya. Sinundan ako ni Cameron sa loob ng aming bahay. Hinintay niya ako sa kusina habang mayroon akong kinukuha sa aking kwarto. At dito na nagsimula ang bangungot mula sa masasayang pangyayari. Pagkabukas ko ng pintuan ng aking kwarto, napansin ko na bukas ang aking bintana at may napansin akong gumagalaw sa ilalim ng aking kama. Sumigaw ako at biglang may lalaking lumabas na para bang nasa isang cheap na horror movie ako. Ang lalaking iyon ay nasa late 40s na. Maliit siya, medyo overweight. Kulay gray ang buhok at mayroong salamin. Sinabihan niya ako na mag-relax at sinabi niya na siya si Johnny at gusto lang niya ako makilala ng personal. Ngunit nakatakbo na ako papalapit kay Cameron kung saan tinagpo niya ako sa may hallway. Ang tanging nasabi ko na lang ay, mayroong lalaki sa aking kwarto. Tumakbo agad ang aking boyfriend papunta sa aking kwarto at nakita niya ang lalaking tumatakas sa bintana. Tinanong ng aking boyfriend kung sino siya at ano ang kanyang ginagawa sa aking bahay. Nagsorry lang siya at sinabi niyang aalis na siya. Yun lang ang kanyang ginawa at tumakbo na siya palabas sa bintana papunta sa isang SUV sa tapat ng kalsada na hindi ko napansin na nakaparada doon. Pinikturan ko ang kanyang sasakyan kasama ang plaka nito bilang ebidensya. Napansin ni Cameron na mayroong maliit na pocket knife sa ilalim ng aking kama na naiwan ng estranghero o sabihin nating si Johnny. Tumawag kami sa mga otoridad upang maimbestigahan nila ang nangyari. Pinakita ko ang mga ebidensya kasama na ang mga text namin at nakakuha ko ng restraining order para hindi na niya ako kontakin kailanman. Nakulong din siya, ngunit hindi ko na ito binigyan masyado ng atensyon dahil gusto ko na lang mag-move on sa aking buhay. Lumipas ang 5 taon at engaged na kami ni Cameron. Tumira kami sa kabilang panig ng bansa at hindi na kami nagpo-post sa social media. At kung mag-post man kami, hindi namin sinasabi kung nasaan kami o kung ano ang aming plano. Pinalitan ko na rin ang aking pangalan sa legal na paraan upang maiwasan ang anumang mga bagay. Naisip ko na baka nalaman ni Johnny kung saan ako nakatira dahil sa mga post ko na nakapublic. Kinonta ko rin ang totoong may-ari ng Instagram account kung saan kinuha ni Johnny ang kanyang mga litrato at nagulat din siya tulad ko. Nung huli kong chinek, hindi ko na siya makita. At sure ako na pinalitan niya ang kanyang pangalan o tinanggalan niya ang kanyang account.